Si Nagi, na inaantok pa at halatang hindi pa handang bumangon, ay maraang inabot ang alarm upang patayin ito. Bumangon siya gamit ang natitira niyang lakas, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon at walang buhay. Ang una niyang ginawa ay binati ang kanyang cactus na si Choki, at nang hawakan niya ito ay tinusok ng cactus ang kanyang daliri, na nagbigay ng kirot na talagang gumising sa kanya. Tumingin siya sa kanan at nakita ang kanyang uniforme sa eskwelahan na maayos na nakalatag, at biglang lumipat ang tagpo sa Hakuho High School, kung saan ang presensya ni Nagi ay nagiging sanhi ng kaguluhan sa klase. Isang sabik na kaklase ang lumapit agad, pinupuri ang kanyang performance at sinabing napanood niya ang buong laro, at si Nagi na walang reaksyon, ay simpleng nagtanong kung pwede siyang umupo sa pwestong ito. Isang babae rin ang nagsalita at nagtatanong kung nasaan si Ryo, ngunit wala nang pakialam si Nagi dahil para sa kanya ay tapos na ang lahat. Subalit nagtataka ang isa sa kanila at muling nagsabi na bukas pa rin ang pro-offer para kay Nagi, pero ang mukha ni Nagi ay wala ng buhay at sinabi na pagod na daw siya. At kalaunan sa klase, ay hinihikayat ng guro ang lahat na seryosohin ang pag-iisip tungkol sa kanilang kinabukasan. Samantala, si Nagi ay nakatulog sa likod ng kanyang aklat. Subalit bigla siyang nagising dahil sa gutom, kaya kumuha siya ng melon bread mula sa kanyang lamesa at nagsimulang kumain. At dahil dito ay nahuli siya ng guro at kinuha ang tinapay, ipinaalala na hindi pa oras ng pananghalian, subalit nilinaw ni Nagi na iyon ang kanyang almusal. Kalaunan sa break, ay umakyat si Nagi sa rooftop para maglaro ng mobile games, natalo siya sa laro at pagkatapos ay sumandal sa pader habang humahampas ang malamig na hangin. Nilasap niya ang sandali, iniisip na wala naman siyang kailangang gawin, walang stress, walang pressure. Habang bumababa siya ng hagdan, ay narating niya ang lugar kung saan unang nagkita sila ni Ryo. Subalit hindi siya naging emosyonal at sinabi niya sa sarili na ayos lang ang lahat, sapagkat wala na itong kinalaman sa kanya, subalit naalala niya kung paanong si Ryo ang nagbibigay sa kanya ng sakay papasok ng paaralan noon. At habang nagbibisikleta, ay napansin niya ang malaking grupo ng tao, at sa kuryosidad ay nilapitan ito. At sa harapan pala ay isang napakalaking poster ng Blue Lock Japan Under-20 World Cup ang nakapaskil. Tampok dito si Narin, Isagi, at Shido. Tinitigan niya si Isagi, na mukhang determinado, habang ang mukha naman niya ay nagpapakita ng malalim na kalungkutan. Kinabukasan, si Nagi ay muling nasa klase, sinabi niya sa sarili na ayos lang ito, at kalimutan na lang lahat. At sa huli ay umalis na ang lahat ng kanyang kaklase at naiwan siyang mag-isa. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang mga manlalaro sa field na naglalaro ng soccer. At habang pinapanood sila, ay isang hindi pamilyar na damdamin ang unti-unting lumitaw sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na okay lang ang lahat, subalit hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa lamesa, nagtataka kung bakit hindi siya nagsikap ng higit. Muling bumalik sa kanya ang mga alaala ng kasabikan at di malilimutang mga sandali. Sinabi niya sa sarili na baka hindi na muling babalik ang mga panahong iyon. Naisip ni Nagi sina Isagi, Ryu, Rin, at Baro, na pagtanto niyang lahat ng iyon ay bago sa kanya kaya hindi niya kailanman naunawaan kung gaano kahalaga ang mga sandaling iyon. Tumulo ang luha mula sa kanyang mata habang pabulong niyang sinabi na ayos lang ang lahat, dahil huli na rin naman, at hindi na siya makakabalik pa sa katotohanan, inamin niya sa sarili na masaya sa Blue Lock, sobrang saya. At hindi niya malilimutan ang lahat ng iyon hanggat siya'y nabubuhay. Binalikan niya ang mga kapanapanabot na mga alaala at inamin na hindi lang niya gustong bumalik, ang totoo ay kailangan niyang bumalik. At habang iniisip si Ryo, ay inulit niya ang katagang gusto niyang bumalik. Napagtanto niyang wala siyang naintindihan noon pero pakiramdam niya ay nabubuhay siya, at sa ikatlong pagkakataon, idineklara niyang gusto niyang bumalik sa Blue Lock, kahit alam niyang imposible itong mangyari. At sa huli ay bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata, isang emosyonal na pangyayari mula sa karakter na kalimitang magpakita ng kanyang totoong nararamdaman. At kung napansin mo ay kapareho ng panel na ito ang pag-iyak ni Isagi sa Chapter 1.